Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, matindi na naman itong pag-uusapan natin. Former Yusek Cabral, gagawing fall guy at kumpirmado may malaking puwersa sa likod nito. Alam niyo po mga kaibigan, sa pagkawala ni former Yusek Cabral, ang unang tinuro ng mga makadilis ay si Pangulong Marcos. Parang gusto nilang sabihin na siya agad ang may kasalanan kahit ang ugat ng issue ay malinaw na nagmula sa nakaraang administrasyon at sa mga kaalyado nito. Si Cabral kasi ang main operator sa kickback system sa DPWH lalo na sa panahon ni Duterte, Mark Villar at Bunuan ayon po mismo kay dating Yusek Bernardo. Si Cabral din ang nagkumpirma sa 51 billion flood control projects ni Pulong Duterte sa panahon ng pandemic kung saan mas kailangan sana ng taong bayan ang pondo para sa pagkain, gamot at iba pa. Ang malaking tanong, sino ang mga taong may interes na gawing fall guy, pambayad utang, panakip korupsyon at gustong mawala ang isang former Yusek Cabral na may malalim na nalalaman sa malawakang korupsyon? Nako, abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na muna natin ito mga kaibigan. Saglit lang ito. Matindi kasi itong pinapakalat ng isang alipores ni Duterte. So Yusek Cabral, ngayon siya'y pumanaw, dala-dala niya ang listahan kung sino ang mga nag-request ng mga manumalyang flood control projects. Kasi po, ang mangyayari dyan, magtuturuan yan. Sasabihin ng congressman, hindi ako yan. Senatong yan. Sasabihin ng senatong, hindi ako yan. Kongresista yan. O di naman kaya, yung senatong at yung congressman, hindi ako yan. Malacanang yan. Yan po talaga ngayon ang dapat nating isipin. Hindi lang alam ni Yusek Cabral kung sinong congressman at senatong na naging proponent ng isang flood control project, alam din niya ang mga proyekto na hiningi ni Marcos Jr. galing sa Malacanang. Hindi ba sinabi ni Zaldico na ang Marcos Bangag ay sinabihan siya na mag-insert ng 100 billion last minute? Alam ngayon ni Yusek Cabral kung ano yung mga proyekto totaling 100 billion na isiningit ni Marcos Jr. Well mga kaibigan, total, ganito yung naratibo ni Harry Roque. Ba't di kaya niya tanungin din yung matagal nang tinatanong ng mga kababayan natin? Saan napunta ang 51 billion flood control projects ni Pulong Duterte na mismong si former Yusek Cabral ang nagkumpirma? Di po ba? Bakit ayaw niyang pag-usapan ang mga kaalyado ng mga Duterte na nakinabang at naging proponents, lalo na yung mga senador, mga congressman sa panahon po ni dating Pangulong Duterte? Oh, di po ba? Samantalang mga kaibigan, itong si Harry Roque na sinasabing puganteng abogado, ang kanyang source ng lahat ng ito ay si Zaldico. O di po ba? Doon pa lang eh. Di ba? Kaya naman, sino nga ba ang tunay na makikinabang sa pagkawala ni Yusek Cabral? Heto ang malinaw na paliwanag mga kaibigan na walang bias. Ang bias nito, ang taong bayan. Ang pabor nila, pinapaboran ang taong bayan. Walang iba mga kaibigan, no? Si Attorney Barry at political analyst Ronald Llamas. Pakinggan po natin ito. Habang hindi nagkakaroon ng mabilis at credible na investigasyon, hindi mo maiiwasan na mag-speculate ang mga tao. Kakalat ang kuno ng mga kwento, kakalat ang kuno ng mga conspiracy theories, at lahat yun makakapag-undermine nitong kasalukuyang investigasyon. Kasi nga, given yung central role niya at yung importanteng papilsanan niya bilang isang key witness dito, hindi mo talaga maiiwasan yung yung ganung spekulasyon na baka sadyang inalis siya doon sa usapan para nga mayroong mga maprotektahang mga tao na posibleng maturo niya o posibleng niyang ma-implicate through testimony. Pero yun nga normally ang hirap, di ba, hindi na natin gagawin to, namatay na yung tao natin, pero napaka sobra talagang surprising nung turn of events. Sobrang importante sana nung kanyang papel na ginagawa. Kaya hindi mo maiiwasan itong ganitong klaseng usapan. Tsaka bukod kasi doon, bukod siya talagang nag-in-charge doon. Nakikipag-usap nga directly. So bukod doon sa alam niya yung buong sistema, kung siya talaga yung nakikipag-usap directly,
yung testimonya niya, principal testimony yun. Dahil Correct. nakakausap mismo yung tao So alam niya kung sino yung senador, alam niya kung sino yung mga kongresista na merong kamay at merong pananagutan dapat dito sa buong sistemang ito. Hindi lang parang, kasi madami dun sa mga naging testimony, in a way, one step removed. Diba? Parang binigay ko sa someone, nagpunta sa bahay ni ganito. Or Oo. nakausap ko si ganito at sabi niya para daw ito kay Sen ganito. Correct. Ito, Oo. totoo na talagang siya yung naglalakad. At sa ako, pinangawakan ko dito yung sinabi ni Senator Ping Lacson Yan. Siya talaga yung direktang nakikipag-usap sa mga politiko because yun talaga yung papel niya dun sa buong usapan niya. Gaya nga ng sinabi mo, through several administrations na niyang ginagawa yan, ang laki sana nung magiging role nung testimony niya in actually implicating and hopefully convicting itong mga politikong dapat managot dito sa isyong ito. Tama naman si attorney. Ang tunay na makikinabang talaga dito ay yung mga politikong sangkot sa korupsyon. Sila po yung pabor dito. Pero ang mahirap lang, aamin ba sila? Lalo na yung mga politikong ayaw masilip ang nakaraan, yung mga nag-uutos sa mga kabalbalang ito at syempre yung mga kontraktor na nabubuhay sa anomalyang ito. Sino pa ba yung makikinabang dito mga kaibigan? Syempre yung mga makadilis na nagtutulak ng maling naratibo. Di po ba tulad ni Roqueta? Mabilis mag-conclude, mabilis manisi sa iba, pero wala namang ebidensya. Ang ang source niya lang ay si Zaldico. Di po ba? Kaya ang pabor sa pagkawala ni Cabral ay siguradong hindi ang taong bayan. Hindi po tayo kundi yung mga taong sangkot sa kabalbalang ito. Kaya dapat lang ay may makita tayong makulong na senador at mga congressman. Hindi pwedeng contractor lang o mga DepEd officials ang maaresto. Kailangan yung mga big fish, and by big fish, ang ibig sabihin natin, mga politiko, members ng Senate, members ng House, Congress, yes. Kailangan talagang malabasan, ma-file na, malabasan na ng warrant, at maaresto na bago umabot tayo ng Pasko. Tingin ako, personally, hindi makukumpleto yung Pasko ko kung hindi mangyayari yun. And sa tingin ko, Totoo kung hindi naman. sila makaka-deliver dyan, may malaking balik yan mula sa mga tao. Kasi as of now, parang pasensyoso pa ang napakaraming Yes. tao. Binibigyan pa ng benefit of the doubt. Gawin nyo yung trabaho nyo. Sabi nyo, bago magpasko, merong madideliver. Pero may hangganan lahat At kung Tama. patuloy mong binibigo ang mga taong bayan, baka yung galit sa'yo na mapunta sa susunod. Hindi lang dun sa mga taong merong na lumalabas na sangkot dito sa buong usapin ng corruption sa flood control at sa infrastructure. Kaya dapat talaga mga kaibigan may makulong na mga politiko dito. Hindi lang itong mga opisyal ng DPWH, hindi lang mga kontraktor. Kailangan talaga may makita talaga tayo dito ng mga senador at congressman na talagang ganid corrupt talaga Oo. Yan din naman ang pangako ni Ombudsman Rimulya kasi nga po kailangan aksyonan talaga. Aksyonan din itong issue patungkol dito kay Cabral. Tulad nga ng sabi ni Kong Edgar mga kaibigan Eto, mysterious na, mahiwaga na, parang may malaking puzzle, parang nanonood na tayo ng Korean political TV series. Which is totoo naman mga kaibigan. Hindi talaga mawawala ang duda ng mga kababayan natin. Tulad na lamang ni Roque, di ba? Panay sa duda pero malayo sa katotohanan yung mga claims niya. Kasi yung duda niya, ikinukonclude niya na agad na si Marcos. Ang may utak nito. Pero mga kaibigan, eto, mas malapit sa katotohanan. Ang posibleng gawing fall guy, si former Secretary Cabral. Who would benefit most pag nawala si Yusek Cabral sa equation? Well, I'm not sure specifically, pero ang pwede kasing sabihin ng mga iba, yung mga kakasuhan, ay ang ididiin lang nila si Cabral dahil pumanaw na. So, yung bangkay ang magiging fall guy. Yun mga kaibigan, no? Nakakalungkot. Bakit kaya mga kaibigan na posible siyang gawing fall guy? Bakit siya ang sisisihin sa mga korupsyon kahit hindi siya ang tunay na mastermind? Well mga kaibigan, logical na sagot yan dahil ang patay ay hindi na makakasagot. Walang depensa. Siyempre. Kaya pwedeng gawan na nila ito ng kanilang mga kwento.
yung mga naratibo na pabor sa kanila. 'Di ba? Kaya ginagamit itong konteksto na to, pagtatakip ng krimen, tapos pagputol ng testimonya, at higit sa lahat, yung pananahimik. Oo, lahat na lang ay sikreto. Tsaka pwedeng fall guy etong si Cabral dahil eto yung pinakamalapit mga kaibigan eh. Gusto nila ng instant closure. Tapos ng kwento. Yun na. Wala nang mastermind mga kaibigan. Siya na ang ituturo dito. Kaya naniniwala ako dito kay former Secretary Ronald Llamas posibleng mangyari ito mga kaibigan. Kaya maganda na napag-uusapan na natin ito para maging aware na tayong lahat. At sana mabuking agad yung mga pinaplano nila. Kasi sa history po, ganito po yung ginagawa ng mga korap at ganid na politiko. Oo. No? Hindi malayong gawin yon. Wala kaming kinalaman dyan. May kinalaman dyan si Yusek Cabral. No? Paano makakasagot si Yusek Cabral? Yun Kaya na. mahalaga, lahat ng mga papeles na pinirmahan ni Yusek Cabral for almost a decade sa DPWH ay kunin at pag-aralang maigi ang ombudsman. No? Lahat ng pinirmahan niya. No? Para makita sino ba talaga yung nakinabang. No? Dito sa kanyang pagiging head ng planning. Well, isa nga sa mga notable na mga isiniwalat ng impormasyon yung 50 billion na Correct. proyekto dyan sa Davao, no? Kay Ni Congressman Pulong Duterte. Pulong Duterte, oo. Na ayaw sagutin ni Harry Roque. Di po ba? Panay siya dakdak pero nakatuon lahat kay Pangulong Marcos. Yun yung pangit dito mga kaibigan Ayaw nilang maging balanse di ba? Lagi na lang gagamitin. Pati ito mga kaibigan yung nakakalungkot at nakakadiri talaga sa mga makadilis na to Yung pagkawala ni Cabral, ginagamit nila para gawing propaganda laban nga dito sa gobyerno ni Marcos. Grabe mga kaibigan, basta pabor sa kanilang amo, gagawin lahat. Mga nakakasuka talaga Ay, nako talaga Kaya kung lang yan, tip of the iceberg pa yan, marami pa yan. Dahil undersecretary na siya nung panahon ni President Digong na mahigit 13,000 flood control projects ang nangyari. See? No, 13,000 yun nung panahon ni Digong. Tapos dumami pa ngayong panahon ni BBM. So talagang dapat busisiin ng gusto. Extraordinary investigation ang kailangan Correct. dyan. Forensic investigation. Lahat kailangan kunin nila yung mga digital na trail ni Cabral. No? Sino ba ang kanyang mga kausap? Sa email, sa kanyang telepono, sa kanyang laptop, sa kanyang iPad, lahat yan. Lahat yan ay pwedeng balikan Kahit nabura na yan, pwede yang buksan. Oo, and ng mga IT company. At tingin niyo po ba, sir, ay may mga puwersa na nagpe-pressure kay Yusek yan. Cabral para pigilan siya sa pagsasabi ng katotohanan sa iskandalong ito ng flood control? I'm sure meron. No? Dahil nga, inuulit ko, siya yung linchpin dito sa sindikato sa DPWH. Pwede naman tawagin sindikato? No? Dahil mas malaki ang kita nila kaysa sa mga ordinaryong sindikato Hundreds of billions So siya yung linchpin, siya yung pandyan Siya yung nakakaalam literally where the skeletons are buried. No? Kaya kailangan talaga na imbestigahan lahat ng kanyang pinirmahan, lahat ng kanyang mga kausap, no? Lahat ng kanyang halimbawa yan, tumestigo na si Senate President Tito Soto na kinausap siya mismo ni Cabral para magpasok ng 500 million sa NEP. Sino pa yung mga ganyan? No? Sino pa yung mga ganyan? No? Buti na lang, hindi siya pumayag. Oo nga. Kaya niya sinabi, yung pumayag. Oo. O alam nga ng mga aminin nila yun, di ba? di ba? Wala mga kaibigan, hindi pa natin masasagot yan dahil sana ang lahat ng yan si Cabral sana ang makakasagot. Kaya nga 'di ba mga kaibigan, ang pagkawala ni former Yusek Cabral ay hindi dapat isara bilang personal na trahedya lang. Maraming dito mga kaibigan, mga tanong Ito ay moral na issue, political na tanong. Ito yung mga kasagutan sa mga malawakang korupsyon sa ating bayan. Ito ay hamon na din kung may hustisya nga ba sa sistemang ito. Kasi nga naman mga kaibigan, kung may nagkasala, ilabas ang katotohanan. Kung may inosente, linisin ang pangalan. Pero huwag nating hayaan ang pagkawala ni former Yusek Cabral ay maging panakip sa korupsyon. Kaya dapat talaga managot at ikulong
ang mga kurakot. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.